Okay. Good morning po. Okay, yung iba nating mga ay sa kanilang klase. Tayo ay dito. So muli, magandang umaga po sa mga narito at sa mga nanonood natin. Diyan. Hindi na po tayo pakatagal. Tanghay na po natin ang ating Bible. Pakitayo uli po. Marcos 7:22. Hinihiwag-hiwag po natin ang mahalagang sitas ng salita ng Diyos na bawat word ay may kahulugan. Para maintindihan natin, di ating inaaral nga po at ang ating tinatalakay mga minamahal ay yung salita ng Diyos tungkol sa kasalanan. Ano po? Mark 7:22, basa. Sa English muna. Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Tagalog, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Manalangin po ulit tayo, Panginoon. O Panginoon, dalisayan niyo po kami ng dugo ng Panginoon Jesus sa lahat ng tama ng kaaway o ng lumang katawan o lumang pagkatao, ay kami po iyong takluban ng iyong pag-ibig, ng dugo ni Jesus, ng iyong sariling kabanalan. Banal na Espiritu po ang gumawa para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So nakuha natin yung tips, pagnanakaw, yan ay kasalanan. Kasakiman, yan ay kasalanan. Kasamaan, yan ay kasalanan. Pandaraya, yan ay kasalanan. Kalibugan, yan ay kasalanan. Matang masama, natapos na po natin din yan ng linggo. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay blasphemy. Blasphemy. Sa Tagalog po ay kapusungan. So, pag sinabi pong blasphemy, naandyan din po ang ibig sabihin, yan po ay slander. Slander. Ang ibig sabihin lang po ng slander ay the making of false statements that damage another's reputation. Ang ibig sabihin lang po ng pamumusong ay yun pong pangungusap na sumisira ng katangian o katangian o reputation. Ano nga reputation? Reputasyon. Ibig sabihin, ang pamumusong ay yung sinisira mo, nagsasalita ka ng paghamak sa reputasyon. And then, yun po ang pamumusong. Detraction, the act of making a person little or unimportant. Pag sinabi pong pamumusong, ito po ay paghamak o ginagawang hindi mahalaga. Minamaliit. So, siyempre, ang blasphemy yan po'y kalimitan ay una, yan ay laban sa Diyos. Ibig sabihin po, ang pamumusong, mga kapatid, o blasphemy sa English, ay yung ang Diyos ay hindi ginagawang mahalaga. Naintindihan niyo ba yan? Pag sinabing blasphemy, pamumusong, paglait, paghamak, tawag doon pa, panglalait, yan po ay hindi pagpapahalaga sa Diyos. Sapagkat ang blasphemy po, o yung pamumusong, yan po ay kalimitan ay ginagawa sa Diyos. Tingnan niyo po ang Revelation 13 verse 6. So kinuha ko na po, ina-apply ko na agad po. Pag sinabing pamumusong, busong, manlalait, mapaghamak, hindi marunong magbigay ng mataas sa pahalaga, ay ating tinatalakay dyan, yan ang kasalanan sa Diyos.
Sa totoo na po, biktima po ang lahat ng tao sa tinatawag na pamumusong. Opo. Sa totoo lang, maraming tao ang Diyos hindi tunay na mataas. Hindi tunay na importante. Imagine mga kapatid, Diyos ang lumikha. Kayo ba iniwalang Diyos ang lumikha? Ibig sabihin, kaya ka buhay dahil niya. Tapos hindi siya mahalaga. Pamumusong talaga yun. Tama? Hindi lang ang Diyos ang bumuhay, Diyos din ang patuloy na nag-iingat. Diyos din ang nagpo-provide ng ating lahat na pangangailangan. Sa kabuuan, buhat ng tayo'y planuhing maging tao hanggang sa naging tao, hanggang sa tayo mamatay, tayo ay nasa pag-iingat ng Panginoon. Kaya mabigat yung salitang pamumusong, sapagkat wala tayong karapatan na siya ay hamakin. Naintindihan niyo ba yan? Yan po yung pamumusong. Tingnan niyo po ang 13 verse 6. And he opened his mouth in blasphemy against to God. So, ibig sabihin, ang blasphemy ay against God. At binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan. Saan? Laban sa Diyos. So, ang pag-uusapan natin blasphemy ay paghamak sa Diyos. Paglalait sa Diyos. Hindi pagpapahalaga sa Diyos. At makikita po natin, hindi magaan yun. Hindi magaan yun. At mapalad ang tao nakakakita at nakakadama na hindi yun magaan. Dahil ang magsisisi ay yung nabibigatan sa kasalanan. Pero yung hindi nakakadama ng bigat, pagkahapak ng puso sa ginagawang kasalanan sa Diyos, ay walang pag-asang maligtas yun. Dahil walang pag-asang maligtas ang hindi nagsisisi. Pero paano naman ang tao magsisisi kung wala lang? Naintindihan niyo ba yan? Alam niyo ba sa Old Testament, ang ebidensya na ang tao ay malalim, wagas ang pagsisisi? Hinahapak nila ang kanilang damit sa Old Testament. Ang ibig sabihin na yon, yung kanilang puso ay ipinapahayag sa kanilang ginagawang panglabas. Ibig sabihin, kung hinahapak nila ang damit, ibig sabihin, ang kanilang puso ay wasak sa kanilang nakita at nadamang kasalanan. Naintindihan niyo ba yan? At sila'y naglalagay ng abo. Ibig sabihin, ipinaikita nila sa harapan ng Diyos na sila'y walang kwenta sa pagiging makasalanan. Kasi maraming tao nasa kasalanan na masaya pa. Kaya walang pag-asa ng langit o mga ganon. Naintindihan niyo ba yan? Tingnan niyo po yung against God na yan. Yan po yung against God. Sinong God na tinutukoy? Luke 12 verse 10. Tingnan niyo po. Luke 12, verse 10. Ang bawat magsalita ng salitang laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. So, ang banal na Espiritu ay isa sa persona na nabubusong. Ano ho? Ngayon ho, napakaraming paniniwala na ang banal na Espiritu ay hindi persona. Napakaraming paniniwala na ang banal na Espiritu ay hindi Diyos. Napakaraming paniniwala na ang banal na Espiritu ay hindi kailangan. Hindi dapat sambahin. At ang mabigat o panalita yan, walang kapatawaran. So, ang kailangan ng tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan. Pero kapag ang binubusong, minamahamak
hinahamak, minamaliit, hindi binibigyan ng pagpapahalaga ay ang banal na Espiritu, hindi patatawarin. Paano ibig sabihin niya, Pastor? Kasi sa panahon yan, ang Panginoong Hesus ay gumagawa ng himala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, pero hindi nila pinaniniwalaan. Sinabihan pa nilang ang Panginoong Hesus ay nagpapalayas ng banal na Espiritu sa magitan ng kapangyarihan ni Satanas. Naintindihan niyo ba yan? Talagang pamumusong yun. Akalain mo ang Holy Spirit, sinabihang si Satanas. Hindi lang ang Holy Spirit ang pwedeng busungin. Tingnan niyo po ang Mark chapter 3:28. Mark chapter 3 verse 28. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kailamang kasalanan sa mga anak ng mga tao. At ang mga kapusungan nila, kailanman sila ay magsalita ng kapusungan. So, may kapatawaran ang kasalanan sa Panginoong Hesus. But ang pinupunto natin, ang Panginoong Hesus po ay hinahamak din ng maraming tao. Amen? Meron ng relihiyon, hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. Tingnan niyo po, John 10:36. John 10:36. Ano sabi ng talata? Sinasabi ba ninyo tungkol sa Kanya, si Jesus, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. So, pinakikilala ni Jesus, ako ang anak ng Diyos. Pag sinabi ni Jesus na ako ang anak ng Diyos, ay tumutukoy sa kanyang pagiging kapantay sa Ama. So, ibig sabihin, ang pamumusong sa Diyos ay hindi, sa Panginoon Jesus ay hindi pagkilala na siya ay Diyos. Are you with me? So, yung inaniniwala, ang Iglesia ni Cristo, hindi naniniwalang siya ay Diyos. Saksi, hindi naniniwalang siya ay Diyos. Mormon, hindi siya naniniwalang siya ay Diyos. Muslim, hindi siya naniniwalang Diyos. Yun palang hindi paniniwalang si Jesus ay Diyos, ay kabusungan. Are you with me? So, ang pamumusong o yung blasphemy is against God. Ang kabusungan o panglalait, hindi pagpapahalaga, pagbaliwala, yan na po ang esensya, buod ng pamumusong. And whether you like it or not, believe it or not, tayo'y biktima niyan. Malaman ko ba? Tatanong ko kayo, gaano kahalaga ang Diyos sa iyong buhay? Gaano kang nangangailangan sa Diyos sa iyong buhay? Si Jesus ba'y pinakamahalaga? Sa mga anak ng Diyos na totoo, yun ay totoo. Pero hanggat hindi ka anak ng Diyos, mahalaga pa si kumpare. Minsan sa mga lalaki nga, mas mahalaga pa ang manok. Oo, mas mahalaga ang pera. Mas mahalaga ang bisyo. Sa totoo na, sabi po ng Matthew chapter 15, verse 8, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang labi. Datapot ang kanilang puso'y malayo sa akin. Tama ba? Ang realidad, obserbahan niyo ang tao. Kahit tayo mga anak na ng Diyos, kaya dapat tayo nagsisisi. Maraming pagkakataon ang liit-liit ng tingin natin sa Diyos. Mas malaki pa ang 100,000. Alam niyo po mga kapatid, hindi 100,000 ang nabuhay sa'yo. Alam mo, 100,000 kung inasang ka ng Diyos ng buhay. In reality, ang tao talagang nabubuhay ng pagiging busong. Is that true? Apo. Ang maraming Diyos, ang maraming dinidiyos ng tao ay sarili.
kayamanan, kaibigan, kalayawan, kamunduhan, pero hindi Diyos. Tatandaan natin, pag sinabing pamumusong, ayan ang katumbas niyan ay detraction. The act of making a person little or unimportant. Ibig sabihin na pamumusong, yan po'y ginagawa mong hindi, mga gawang hindi ang Diyos pinagpapahalagahan. Amen? Hindi ko na ho kinakailang pakaburburan yan. Ay daw malinaw yan. Tama? Pag sinabing pamumusong, nung bata pa kami, pagka kami nagtatapon ng kanin, talagang namumura kami, napipit-pitan ng kamay. Ano tawag sa ikibusong? Ibig sabihin, yung pagpapala ng Diyos ay hindi pinagpapahalagahan. At saka pag hindi ka marunong mamano, pag hindi ka marunong mamupo, ikibusong. Bagaman yun ay mabababaw na kapahayagan, pero at least kinukuha ko yung halimbawa. Mga tao magaling pa nga gumalang sa tao pero hindi sa Diyos. May mga tao ang galang-galang sa tao, pero hindi sa Diyos. Tama ho ba? Okay, number 2. Blasphemy is not only against God, ito po nakakatakot na katotohanan. Blasphemy, yan po'y absorbed from Satan. Alam niyo ba ang primerang busong sa Diyos ay si Satanas? Ang primerang lumaban, minamaliit, nakikipagtunggali at ayaw magpasakop sa Diyos ay si Satanas. Kung may numero unong persona na palaban sa Diyos, ayaw magpasaklaw sa Diyos, yan ay si Satanas. At nang mapabagsak niya ang tao sa alamanan ng Eden, si Adan at si Eva, na-absorb ng tao sa pagkakasala kung ano yung kalikasan ni Satanas mayroon. Are you with me? Kaya sabi nila, like mother, like daughter, like father, like son. At sabi ng John 8:44, si Satanas ang ama ng lahat ng makasalanan. Therefore, kung si Satanas ay palaban, lahat ng kanyang anak palaban. Sa totoo na po, mababaw na lang yung salitang pagmumura. Kasi mayroong mga tao hindi naman marunong magmura at ayaw magmura. Pero hindi naman para maging palaban sa Diyos, kailangan kang laging nagmumura. Nagsasalita ka ng letter P. Yung ayaw mo nang magbasa nito at makinig nito at sumunod dito, paglaban na yun sa gusto ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? At yung ganyang kalikasan yan ay namana natin kay Satanas. Revelation 2 verse 9. Tingnan niyo po. Tingnan niyo ha. I know. Hindi ko kita yung sangga ng yung Tagalog. I know thy works and tribulation and poverty. And I know the blasphemy, pamumusong, paghamak, paglabang, paglalait of them which say they are Jews. May mga Hudyo ikang nagsasabing sila Hudyo na namumusong and are not, but are the synagogue of Satan. Sa Tagalog, nalalaman ko ang iyong kapigatian, kausap ay ang church, at ang iyong kadukhaan, at ang pamumusong na mga nagsasabing sila ibang Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. So, ibig sabihin, may mga namumusong, bakit? Nasa sinagoga ni Satanas. Ibig sabihin, ang source, ang hugot, ang pinanggalingan, ang pinagmanahan ng kabusungan ay si Satanas. Amen? Kaya tayo may ugaling Satanas. Bakit?
tayo po'y nagkasala. At napamanahan tayo ng kanyang nature. Tingnan ninyo ha, ang Amerikano kapag nakapag-asawa ng Pilipino, kitang-kita mo sa anak, matawas din ang ilong, ulandes din ang buhok. Naman kaya halatang-halatang tayo ay hindi anak ng Diyos. Manang-mana ang ating ugali. Ayaw sa Diyos. Tutol sa gusto ng Diyos. Pero pag gusto ng kalayawan, gusto ng kasalanan, doon tayo masaya. Is that true? Is that a reality? Observe natin yan sa ating buhay. Lalo nang tayo hindi pa ligtas. At kahit ligtas na, kaso lang ang masaya sa atin, hindi tayo masaya. Mabigat sa atin na ang Diyos ay hindi tunay na bigyan ng mataas na pagpapahalaga. Kaya, mga kapatid, sana pa'y maliwanag sa atin, mga kaibigan. Tingnan po natin ang Revelation 13 verse 1 and 5. Aso'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat. Ang hayop na ito ay hindi talaga hayop, kundi dahil sa kanyang karakter, siya po yung Antichrist, Antikristo. Pag sinabing anti-laban, Kristo, laban kay Kristo. Yan po yung mangyayari sa tribulation period, mga batid, at malapit na po mangyayari yan. Lalabas na po yung kinakatawan ng Antikristo, na kanyang numero ay 666. Pero, siya po ay puspos ng dragon, ng espiritu ng dragon, ni Satanas. At tingnan niyo po, kung anong meron katangian ang hayop. Kaya nga tinawag na hayop, hindi naman talaga kalabaw yan. Hindi, kundi yung kanyang hasal sa Diyos. Ay mga kapatid, masakit ng pakinggan. Hindi ko itutuloy, baka nga kayo matisod pa. Ang asal nating pamumusong sa Diyos ay hindi na tao. Are you listening? Aso'y tumayo sa buhangin ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat. Ang dagat po ay tipo yan ng mga tao. Pag pinag-aralan niyo po ang sea sa Bible, yan po ay tipo ng bansa. Ibig sabihin, isang araw may aahon, may babangon ng isang mahusay na leader. Yan po ang Antichrist. Tignan niyo po ang kanyang pangungusap na may 10 sungay at 7 ulo. Okay, medyo malawak na paliwanag niyan. Alam niyo ba, ang ating daigdig ay nire-regionites na. Pang 8 yata, pang 8 region yata ang Asia. Ibig sabihin, malapit natutupad na ang hula. Nabubuo na yung 10 sungay na dyan lababangon ng Antikristo. So, ibig sabihin, ang mundong ito ay kaya nga inuuso na yung national ID. Marami na yan, utay-utay na yan. Ngayon, ang babangong Antikristo, tingnan niyo po, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay may pangalan ng kapusungan. Ibig sabihin, mga kapatid, the very nature of the Antichrist, which is being inspired by the devil, ang kanyang pangalan ay blasphemy. Akala mo kanyang pangalan ay blasphemy? Si Jesus kaya tinawag na Jesus Christ. Pag sinabing Jesus Christ, hindi ang apelyido ay Christ. At ang pangalan ay Jesus. Pag sinabing Jesus, yan ay Jehoshua. Ang Biblia, pag nagpangalan, hindi yung mukha ang binabasihan. Ngayon, pag pogi, di Richard Gomez. Pag maganda, di Sharon Cubeta. Noon, kung ano ang pangalan mo, yun ikaw. Ngayon, bakit ang pangalan na binanggit kay Lucifer at kay sa Antichrist ay blasphemer? Ibig sabihin, talagang ang diablo talaga, ang Antikristo talaga ay kalaban ng Diyos. Walang pagpapasakop sa Diyos. Tutol sa Diyos. Kaya, bakit ang tao po'y
meron ganun ding asal. Sa totoo na, magpakatotoo lang tayo, ganyan din ang ating asal. Mas mahalaga pa nga sa atin ang bigas kaysa sa memba. Amen. Mas mahalaga pa nga ang mga bagay ng lupa. Yung bagay naman ng lupang yan ay nilikha lang din ng Diyos. Pero yung Diyos mismo, maraming gusto ang Diyos na tayo'y tutol. And we despise Him all the time unless we been born again. Are you with me? Apo, tanong ko, tayo ba'y tutol sa Diyos o tuwa sa Diyos? Tayo ba'y tutol o tuwa? Paano pag ang nabasa mo dito alam mo, mahalata mo tutol o tuwa sa Diyos, magbasa ka nito. Maraming pa nga tao pagbabasa pa lang ay tutol na Di lalo pagka nakabasa na. Maraming salita ng Diyos dito, hindi tayo tuwa. Malimit, kahigpit naman ng Diyos. Gayong ka naman yun. Alam mo, nung una sa halaman ng Eden, hindi naman ganyan ng tao. Nung magkasala na. Bakit? Na-absorb na ang blasphemy. Maliwanag mo ba? Amen. Totoo hindi? Totoo yan. Ba't natin inaaral? Bay, magsisi tayo. Humingi tayo ng tawad. Tingnan pa natin ang talata. Verse 5. Ano sabi dyan? Yeah. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malaking bagay at mga kapusungan. Ano kaya ito? Ito yung prophecy. Ito yung naharap. Ang Antikristo ay luluklok sa dakong kabanal-banalan at aangkinin niya siya ang Diyos. Yung napurnadang pangarap ni Lucifer doon sa langit, itutuloy niya sa tribulation period. Papasok siya sa dakong kabanal-banalan at aangkinin niya siya ang Diyos. Ano ba mga tao? Para ring Diyos. Siya ang laging nasusunod sa kanyang gusto. Kahit mali. That is the spirit of blasphemy. The nature of blasphemy. Are you with me? Tingnan natin din po ang Daniel 11:36. Daniel 11:36. At ang hari ay gagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Tingnan niyo po ha. Ang esensya ng blasphemy, pamumusong, paghamak, pagliit, di pagpapalagan sa Diyos, ay gagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Yan po ang tao. Yan po ang esensya ng pamumusong. Hindi lang lagi nagmumura. Diga? Hindi lang yung laging mukhang galit. Ang pamumusong po mga kapatid, may babagong hari, marirevive ang Roman Empire, yan po ay hula sa babagong Antikristo. Na ang kanyang nature, gagawa ng ayon sa kanyang kalooban, hindi sa kalooban ng Diyos. Bakit? Gusto nga niya siya yung Diyos. Maliwanag ko ba? Kapag tayo ligtas, magsisi tayo dyan. Dahil hindi magiging masaya tayo sa gusto lang ng ating sarili. Alam mo, kung ang gusto ng sarili mo, yung nakakatulong talaga, hindi ka na ganyan. Ibig sabihin, ang Diyos talaga nakakatulong. Hindi yung gusto mo. Ang dami mong pangarap. Ang dami pangarap, minsan hindi kalooban ng Diyos, hindi rin naman nag-uubra. Pero yung pasakop ka sa gusto ng Diyos, masaya ang buhay. Sabi nga ni Pablo, kapag ikay palaban sa Diyos, para kang nasipa sa dulo ng sibat. Diba? Nakakita na ba kayo ng sibat? Sipain nyo nga ang dulo nun. Sino nasasaktan? Alam nyo, yung pagmamatigas ng tao, siya din naman ang magdurusa.
Si Lucifer nga nang lumaban sa Diyos, naging Satanas. Ay malakas yon, ay sino pa tayo para magmatigas sa Diyos? Pero nais ko lang ipakita sa inyo yung esensya, yung diwa, yung sentro, pakahulugan. At ang hari ay gagawa ng ayon sa kanyang kalooban. At siya'y magmamalaki. Siyempre, ang tinatanghal yung gusto At magpapakataas ng higit kaysa bawat Diyos. At magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos ng mga Diyos. At siya'y giginhawa hanggang sa ang galit ay maganap, sapagkat ang ipinasya ay gagawin. Mangyayari talaga yan. At malapit na. Malapit na mag-rapture. Yung aking pinapanood na video ay talagang parang tunay. Supported ng mga verses. Sa kanyang tansya ay dadalawang taon na ang daig at magra-rapture na. Kayo ba'y ligtas na? Kayo ba'y tiyak na ninyo kayo palangit pag namatay? Kayo ba'y nagsisi na inyong mga kasalanan? Alam niyo po, totoo yan. Ang Diyos ay walang salita na hindi tunay. Kayo ba'y nakakita na ng damo? Ano sabi ng Diyos? Magkaroon ng damo. Kaya may damo, sabi ng Diyos Kaya ba'y nakakita ng araw? Kaya may araw, sabi ng Diyos, magkaroon ng buntala sa kalangitan. Kaya ba'y nakakita ng tubig? Sabi ng Diyos, magkaroon ng tubig. Ang sabi ni Jesus, ako'y babalik. Babalik talaga siya. Wala siyang sinabing hindi. Nakakatakot kapag hindi mo tiyak na ikaw palangit. Pa-impyerno ka talaga. At ang sabi ng Bible, magaling pa sa taong yun ang hindi naging tao. Bakit? Naging tao ka para dalhin sa impyerno. Kung hindi ka magsisisi ng iyong kasalanan. Sa totoo na po mga kapatid, kung bakit maraming tao hindi makapagsisi. Takot iwanan ang kasalanan. Nanghihinayang sa gawaing kasalanan. Ay di ba intindihan ang dulo niyan? Tingnan po natin. Observe. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4. Hindi ko alam kung matatapos ko ito yung mga talata, pero mga puntos pipilitin kong tapusin. Tingnan niyo po sabi, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban na ang dumating mula ang pagtaliwakas. At mahayag ang taong makasalanan. Anti-Kristo yan, ang anak ng kapahamakan. Verse 4. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pa siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. So, ganun pala ang likas ng Diablo at ng Antichrist. Kaya pala ang tayo ganun, na-observe nga natin. Ano ba yung na-absorb? Kita ba kayo ng SpongeBob? Nakita ba kayo ng SpongeBob? Pag bago yung SpongeBob, para gamitin mo sa paghuhugas ng pinggan, anong gagawin mo? Itutubog sa tubig. Ano nangyari sa tubig? Ano sa SpongeBob? Nung itubog mo sa tubig? Nagkaroon ng tubig ang SpongeBob, di ka? Tama ba? Kumbaga, na-observe ng SpongeBob ang tubig. Alam mo bakit ang tao ay hinahamak ang Diyos? Walang pagpapahalaga sa Diyos? Napatubog tayo kay Lucifer. Naniniwala ho ba kayo dyan? Ay kung hindi kayo maniwala, hindi ho yung kawalan sa Diyos. Dahil yan naman ang totoo. At yan naman talaga nakikita natin. Tama? Tanong nga, pansinin ninyo, ang daming pauli-uling sasakyan at naglalakad ng tao, linggo ngayon, wala talagang pakialam ang tao sa Diyos. At ang malapit pa niya, pumunta ka sa sabungan, ang daming tao doon, pero sa simbahan, hawan. Tayo ka naman maglulukuhan pa dito. Yan naman talaga nakikita natin. Yan talagang
totoo talaga ang Bible. Salamat, inialpas na tayo ng Diyos dyan. Bagaman tayo nagkakamali-mali pa rin, pero salamat, mabigat na sa atin ang pagkakamali. Kaya tayo nauuhaw lagi sa Diyos. Kaya hinahanap natin ang Diyos. Bakit? Hindi na tayo masaya sa ating dating buhay. Pero hanggat hindi ka ligtas, nako, alam niyo ba yung pusa? Nakakahuli yan ng tikling. Ang galing din manghuli ng tuko. Di na, nakakaila na yung pusa namin ng tuko eh. Bakit? Ang pusa, nakakalapit sa tuko na hindi niya ramdam. Alam niyo ba, pagka ang tuko ay nasagpang na, kung saan nandun ang pusa, tangay ang tuko. Alam niyo ba ang tao? Hindi tangay ng Diyos. Tangay ni Satanas. Is that clear? Pwede tayo umiwas dyan, pero yan ang totoo. Sapagkat ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Nakakita ko ng pusa kahit ahas. Naglalaban ng ahas, talo ng pusa ang ahas. Kakainin, kita ko mamaya, kalakaladkar na ng pusa ang ahas. Alam niyo ba mga kapatid, tayo'y nadaig ni Satanas sa halamanan ng Eden pa. Kaya ang buhay ng maraming tao, kalik-kalikar ni Satanas. Pwede natin hindi tanggapin yan, pero yan ay totoo. Kaya sabi ng Bible, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tanggapin mo ang totoo nang lumaya tayo. Pero pag ikinagbanal-banal pa, naglinis-linisan pa, nagtweet-tweeran pa, ay kawawa ka. Okay, maliwanag ko ba? Observe. Then number 3. Not only blasphemies against God, observe from Satan, ang puso ng tao po ay antagonist. Antagonist heart. Siyempre, dahil na-observe natin yung kalikasan ni Satanas, kung paano Satanas, pag sabi pong antagonist, yan ay kontra, tutol, palaban, pasaway. Yan naman talaga ang tao eh. Obserbahan natin ang tao pasaway. Naintindihan niyo ba yan? Antagonist heart. Kaya nga sa Mark 7:22, tingnan niyo po, basahin ulit natin. Ang daming klase ng kasalanan na nanggagaling sa puso. Kasakiman, kasamaan, pagdaraya, kalibugan, matang masama, kapusungan, blasphemy, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ibig sabihin, lulan ng puso, nakakabit, nakabaon, nakasuksok, nakalagay, nakatira, nakatap-in, nakalubog, nakababad. Sa kasalanan ang puso ng tao. Isa dyan yung palaban. Kontra. Amen? Maliwanag ko ba yan? Tingnan po natin ang mga talatan pa. Acts 18 verse 6. At nang sila'y magsitutol, tingnan niyo ha, at nang sila'y magsitutol at magsipamusong, tingnan niyo ha, magsitutol at magsipamusong, magkasama. Ang pamumusong, pagtutol. Maliwanag ba yun? Kaya tayo mga ligtas, hindi na tayo dapat palatutol. Amen? Hindi na naging tayo ay, saan ka nakakita ng gayon? Hindi natin kayang mabuhay na habang buhay na palatutol kung anak ka ng Diyos. Tama ba? At nang sila'y magsitutol. Ano ba ibig sabihin magsitutol? At umayaw, lumalaban, nagmamatigas, at magsipamusong. Ibig sabihin, ang mabusong, ang humahamak sa Diyos, ay palatutol. Okay, hagip na agad eh. Tingnan din po natin ang 1 Timothy chapter 1, verse 13. 1 Timothy 1:13. Who was before a blasphemer,
Sa Tagalog, kasi Tagalog tayo, bagaman ng una ako'y naging mamumusong at mang-uusig. Yan ho palang mamumusong ay mang-uusig. Tama ho ba? Tanin nyo ha? Kasi nakaranas ditong nung sumisimba kung ano-anong sinasabi ng kapitbahay. Tama ba? Kung ano-anong sinasabi ng asawa, kaya na tumira. Ano gang pinakain sa inyo ng pastor mo dyan? Yan ang naranasan ni Melmark. Biyaya ngayon, pastor na. Ay nanindigan si Pastor Melmark bago namatay yun, nakakilala sa Panginoon. At ang kanyang mga kapatid ay naligtas na rin. At yung kanyang unang taga-usig si Gary, ngayon ay preacher na. Ibig sabihin, nang hanggat hindi ka ligtas, mang-uusig ka. Bakit? Hindi ka masaya sa ginagawa ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Ito, tatanungin ko kayo. Kayo ba masayang pumunta ngayon dito? Ay nung hindi ka pa sa Panginoon, ano ang ramdam mo kapag asawa mo ang lagi na andito? Hindi ka? Kayo ba nakakadanas din ng ganun mga salitang hindi magaganda? Biyaya kayo, nabago na nga kayo. Akalain mo dati ikaw ang uusig, inuusig ka na. So, bagaman ang una kay mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta. Di may kinahabagan ako, kaya biyaya lang po yung mabago. Bakit? Sapagkat yung ginawa ko sa di pagkaalam sa wala ng pananampalataya, ibig sabihin hanggat hindi ka mananampalataya, kontra ka sa Diyos. Revelation 16:11. Revelation 16:11. I have still 12 minutes. Bagaman ang at sila'y namusong sa Diyos ng langit sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat. Tingnan niyo ang diwa ng namusong at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin talaga, antagonist, bato ang puso. Hindi nagsisi Hindi nagbago. Ano pakialam mo? Gusto ko ito. Yan. Yan ang mga pamumusong. Hindi nangagsisi. Kaya nga yung pamumusong yung laging, yung pagmumurang kung makapalahaw, dagong-dung na ang galit pagmumura. Hindi. Yung matigas ang puso mo at ayaw mo magpabago sa Diyos. Pamumusong yan. Nakakalungkot ang tao, wala na kung magbisyo pa baga. Sawayin mo, galit pa. Pag nagkasakit naman, hila ang lahat. Kala mo basta kung saan kunin ang bunganga ng ahas ang perang pang pa-hospital. Kaya nyo ganyan ang tao. Bibisyo-bisyo. Pag nagkasakit naman, kung sino-sino tatawagin. Dali perwisyo. Yung bisyo, perwisyo. Pero sawayin mo, anong pakialam mo? Buhay ko to. Hindi, pakala ka. Huwag ka lang lalapis sa pag may sakit ka na. Kaya nga, pag sa asbag ng kayoko ng tao, kaarte-arte ka lang kung sino. Bulati ka lang. Tama. Alam niyo ba, ang daming nalilikhang kaguluhan. Are you listening? At sila'y namusong sa Diyos. Bakit? Ito po'y pumapasok na tinatawag na second 3.5 tribulation period. Kasi nahati yung 7 years tribulation period. Medyo mild pa yung first 3.5. Pero yung second, grabe na yan. Lalabas na ang Antikristo. Ngayon, sa tindi ng hirap na nagaganap sa mundo, lalo pang minura ang Diyos. Para baga may patago sa Diyos. Bakit Diyos ginagawa mo kaming gani? Tinatanong pa ang Diyos, obvious namang dapat lang ang parusahan ng makasalanan. Pero sa halip na magsisi, lumaban pa sa Diyos. Ibig sabihin ng pamumusong palaban na walang pagsisisi. Mga batid, magsisi ka habang buhay ka pa. Habang may panahon ka, magsisi ka. Amen? Then number 4.
Not only against God, absurd from Satan, antagonist heart. Ano ba ang pamusong? Yan po ay associated religion of the beast. Alam niyo ba mga kapatid, akala natin yung mamumusong ay yun lang ang mga walang reliyon? No. Hanggat ang reliyon, ang miyembro hindi ligtas, yan ay kay Satanas. Tingnan niyo po, Revelation 17 verse 3. Andiyan po ba kayo? At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae. Babae, ano nakita? Babae. Na ano? Nakasakay sa isang hayop na pula. Yan yung hayop na umahon sa dagat. At may babaeng nakasakay. Tingnan niyo po kung sino yung babaeng yan. Hindi ho yan literal na babae. Ano? Napuno ng mga pangalang pamusong. Yung babae, palibasay nakasakay, associated with the beast. Kasing uri sila. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng reliyon sa Diyos. Kasing uri yan ng beast. Na may 7 ulo at 10 sungay. Tingnan po natin ang verse 7. Verse 7. Andiyan pa ba kayo? Oh, sige po. Pakitingin. Sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gigilala? Sasabihin ko sa iyong hiwaga ng babae. Yan. Pinapaliwanag na ang hiwaga ng babae. At ang hayop. Kasi ang hayop, yun ang Antichrist. Tinitipuan ng hayop. At ang babae nakaupo sa hayop. Yun ay tipo. Pero ang hayop, yan ang Antikristo. At ang babae ay religion. Alam niyo kung sino yan? Hinahamon ko kayo mag-aral. Hindi ko kayo sinisiraan. Aralin yung Bible. Yan ang sikat na reliyon. Yan ang mystery of Babylon. That is the Catholic Church. Hindi ko kayo sinisiraan. Dinahamon ko kayo. Magbasa kayo ng Bible. Ang Bible hindi naninira. Nagsasabi yan ng totoo. Tignan niyo po, ako'y Catholic dati. Ako'y Catholic dati. Aalis baga ako dyan kung di ako binago ng Panginoon. Bakit? Naandyan lahat ang mabisyo. Ang nagnakaw at nanakawan, pareho relihiyon. Ginahasa at nanggahasa, pareho relihiyon. Ano ba ang sikat na relihiyon nakakatawan sa Mystery of Babylon? Mind you, basahin niyo yan. I-research nyo sa Google. Mystery of Babylon. I-expound yan. Yan ang harlot. Sasabihin ko sa inyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Verse 8. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na. At malapit ng umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas ng kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Wala nang itatag ang sanglibutan pagkakita nila sa hayop kung paanong naging siya at wala na at darating. Yun palang mga sasamba sa hayop na pinasikat ng religion, yung babaeng harlot. Ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Verse 9. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 buntok na kinauupuan ng babae. I-research niyo po yan. Sa Vatican, literally, meron pong 7 bundok na kinauupuan ng babae. Sa Vatican. Literally. Ipinakita na po ng Diyos kay John de Bilab ang future natin. At yung babae yan, hindi talaga babae. Kasi ang church, babae din. Yan ang pakakasalan ni Kristo. Pero yung mga false churches, yan ay patutot. Babae din patutot. Bakit? Yan ay asawa ng lahat ng reliyon. Kala mo ga ang Muslim magkalaban at Catholic? May agenda ho yan. Communist kala mo, yun ay propaganda lang yan. Pero sila ay parehong kaanib ng Illuminati. Malalim na aral po yan. Ano ba ang mundo ay controlled by
the multi-billionaires na tao. Alam niyo bang lahat ng sikat katulad ngayon, sumikat yung babae na naging tumboy na ngayon? Si Michael Jackson, lahat ng mga sikat. Yan po ay puppet ng Illuminati, maging ang mga religion. Yan po ipinamukha na ng Diyos. Malapit na tayo dyan. 7 babae. Sige nga, tingnan pa natin. Sila'y 7 hari, ang 5 ay nangabuwal at ang isa narito, ang isa hindi pa darating, pagdating ay 4. Okay, verse 11. At ang hayop na naging siya at wala na ay siya ring 8 at siya sa 7. Pagtungo sa kapahamakan, verse 12. Nasaan na yung babae? Verse 13. Hanggang ano ba yan? Okay. So, magkaisa po yan. Magkaisa po ang babae at ang Antichrist. So, ang pamumusong hindi lang ho yan sa yung satanic church. Yung parang iglesia na satan. No. Nasa umbrella din po yan ng Christianity. Are you with me? Kapag ikaw ay hindi ligtas, membro ka ng babae. Kaso lang babaeng hindi pakakasalan ni Kristo. Ano pa pag nag-rapture, maghaharap tayong lahat sa bema, lahat ng ating ginawa ay gaganti pala ng Panginoon, tapos tayo ikakasal. At may mga churches na naiwan sa lupa, yun hindi mga ligtas na churches, yan naman po ang ikakasal sa Antichrist. Kaya kung paano may kasalan sa tunay na church, sa kay Kristo, mag-unite din ang false churches at Antichrist. Parang mata nyo, nag-unite na. Ano? Are you with me? Amen. Naintindihan niyo ba ito? Kaya ba naniniwala dito? Pag hindi ka naniniwala, huwag mo na sabihin kay Kristiyano. Totoo yan. Then last, blasphemy is not only against God, absurd from Satan, antagonist heart, associated religion of the beast. Then finally, amerciable to hell. Pag sinabi pong amerciable, that is punishable. Saan pupunta yung mga palaban sa Diyos? Palatutol sa Diyos, pasaway sa Diyos, ayaw magsisi. Tingnan niyo po, yung pinagmanahan muna ng tao, saan pupunta? Revelation 20 verse 10. Tingnan niyo ha. At ang diablo, saan naggaling ang blasphemy? Saan nag-ugat yan? Sa diablo. Na dumaya sa kanila ay ibinulid saan? Saan daw nandiyan ang diablo? Na kinaroroonan din naman ng hayop. Sino ang hayop? Antikristo. Yan ang mamumusong. Yan ang palaban, yan ang palututol, yan ang humahamak sa Diyos. At nang bula ang propeta, ano ba, si Satanas, may chuchu yan. May galamay yan. May puppet yan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat ng reliyon sa Diyos. At kung paano hindi lahat ng reliyon sa Diyos, hindi lahat ng mangangaral ay sa Diyos. May bula ang propeta. Saan sila pumunta? Sa taga-tagatang apoy. Ganong katagal? Pakibasa nga, ganong katagal? Kaya tayo magpasalamat dito. Na tayo hindi pupunta roon. Ikaw nga ay matrangkaso lang ng 1 linggo, hindi na magkaintindihan. Ito walang pahingang pahihirapan. Ngayon, sino pupunta dyan? Diablo. Antikristo, false prophet, sino pa? Kauliulihan, 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, pamumusong yan. At sa mga kasuklam-suklam, pamumusong yan. At sa mga mamamatay tao, pamumusong yan. At sa mga mapakiapid, pamumusong yan. At sa mga manggagawa, yung mga espiritista, mga albularyo, manghuhula, mangtatawas. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pamumusong yan. Ay saan? Pakibasa. Hindi, yun ang tumigil ako.
Ang kanilang bahagi ay immersible. Amen? Hindi ho, bakit? Bay, hindi birong kalabanin ng magulang, hindi birong kalabanin ng kapitan, hindi birong kalabanin ng konsehal, hindi birong kalabanin ng mayor, hindi birong kalabanin ang gobernador, hindi birong kalabanin ng bukal, hindi birong kalabanin ang congressman, hindi birong kalabanin ng senador, hindi birong kalabanin ng presidente, ay lalong hindi birong kalabanin ng Diyos. Sabi nga ng iba, may kalalagyan ka. Ayari ang kalalagyan ng tao, impyerno. Kaya huwag tayong palasaway. Huwag tayong palatutol. Sabi, magsisi tayo. Is that clear? Maliwanag ho ba? Pakiyuko nga po tayong lahat at tumungo. Kung kinausap ka ng Diyos ngayon, pwede kang